paano nga ba namin ginawa ang kinilaw na isda at muntikan pa kaming maging memories dahil dito. Actually, nung Sunday ganap pa namin yan at nakasanayan na talaga namin na every Sunday ang magluluto kami. Day off nga naming mag-asawa every Sunday kaya sinusulit talaga namin ang isang araw. Pagkatapos nga naming magkape ay eto at prepare ko na nga din itong mga lulutuin namin ngayon. Aside nga sa kinilaw na isda ay magluluto din kami ng inihaw na tilapia at ng munggo. Una ko nga binabad ang tilapia saka ko naman prepare itong mga kinakailangan sa kinilaw na isda. Actually, nung last Sunday pa talaga plano naming gumawa ng kinilaw na isda kaso nga lang hindi natuloy kasi nga may bagyo. Siguro isa na din sana yung sign na hindi namin dapat to tinuloy pa. At actually, first time din namin gumawa nito. Tapos ko nga mas-slice lahat ng ingredients ay eto at tinawag ko na din ang jusawa para naman dito sa may gata. Tubig nga ang nilagay namin ditong pampigas sa may gata at sabi dun sa may comment section na dapat ay suka. O diba nagsasama-sama itong dalawang to na walang kaalam-alam. Nung una ay sabi ko sa jusawa ay baka hindi pwede ang gata kasi nga hindi yan luto. Pero sabi niya ganyan daw sila magkilaw sa kanila kaya naniwala naman ang person na ito kasi nga madaming manginginom sa kanila kaysa sa amin. Isa na din sa mali namin kasi hindi muna namin pinaluto ang isda bago namin tinimplahan at hindi man lang namin pinigaan muna. At sa video na ito ay kitang-kita pa talaga na hilaw pa yung isda at hindi pa luto at nilagyan na namin ng fresh gata. At habang nagbabasa nga ako sa mga comments at suggestions ng ibang gumagawa ng ganito ay sobrang mali pala yung ginawa namin. Imagine raw pa yung isda tapos ayan, kinain na namin yan. Hindi ko talaga ma-imagine na fresh pa yung gata tapos raw pa yung isda tapos ang sarap-sarap pa ng kain namin dito. Pagkaluto nga ng tilapia at ng munggo ay eto at naghain na nga din kami. Sobrang gutom na nga din namin dito kaya ayan madaming rice tayo ngayon. May nakita nga din akong ginamos doon kaya ayan hindi ko din ito pinalagpas. Ginamos nga ang tawag nila dito pero sa amin sa probinsya ay uyap. Mas na-excite talaga ako dito sa kinilaw na isda kasi nga first time ko talagang uulamin siya ngayon ng ganito kadami. So ayan hindi naman halata na sobrang gutom itong mga taong ito. Ayan na nga at sobrang sarap na nga ng kain namin dito. Hay nako, hindi ko talaga may imagine ang pinagagawa namin nung Sunday. First time pa nga namin ginawa ito at hindi na kami nagpaplano ng second time. Sobrang dami pa nga nang nakain namin at hindi pa nga kami nakapag soft drinks pagkatapos nito at nag cold water lang. Tapos ayan hindi pa nagpatunaw-tunaw, natulog na. At eto na nga ang nangyari sa amin kinabukasan. Nagsimula nga sumakit ang aking tiyan at pabalik-balik na ko sa CR 3 AM pa lang. Ang level ng sakit ng aking tiyan ay parang nagli-labor. May interval siya ng mga 10 to 15 minutes. Ginapang talaga namin ang pagluluto para sa babaunin ng anak namin kasi nga hindi siya pwedeng mag-absent sa kanilang school kasi nga summative exam pa nila ngayon. Ang lala pa nga kasi nga kinagabihan ang jusawa ay nilagnat ba naman. Yan daw ang version sa kanila pero ayan hindi din niya kinaya. Ang tanging alam nga lang namin ay ang kumain ng kinilaw pero hindi namin alam ang tamang process kung paano magkilaw ng isda kaya eto ang nangyari sa amin. Pero thank you Lord at okay na kami ngayon at lesson learned na din namin yon.